Meline. Ako si Brie Vance. Ako ang CEO ng Vanguard Pharmaceuticals. Ang partikular na gamot laban sa HIV na ginugol ng kumpanya ko ng 7 taon sa pagbuo ay malapit nang maaprubahan para sa merkado. Yayaman tayo dito. At ang lahat ng ito ay dahil sa asawa ko na laging sumusuporta sa akin ng tahimik sa likod ng mga eksena. Nagmahalan kami noong kolehiyo. Pangarap niyang maging pintor pero hindi kailanman nakilala ang talento niya. Nagsumikap akong bumuo ng mga bagong gamot para lang kumita ng pera upang makapagpinta siya ng payapa nang walang mga alalahanin na nagpapabigat sa kanya. 7 taon ng hindi matinag na katapatan. Ngayon, maaga akong nakauwi mula sa aking paglalakbay sa negosyo. Handa akong bigyan ang asawa ko ng isang malaking sorpresa. Sa araw na maging publiko ang kumpanya, ipapahayag ko sa buong mundo na ang aking asawa, si Brandon Zane, ang tatanggap ng lahat ng bahagi ng aking kumpanya at maging may-ari ng Vanguard Farm. Masyado ng gabi. Gising pa si Brandon. Tingnan ko nga kung anong ginagawa niya. Lumalangoy pa rin siya sa ganitong oras. At sino ang babaeng ito? Meline, halika. Lumangoy pa tayo ng kaunti. Brandon Zane, anong ginagawa mo? Ang asawa ko. Niloloko niya ako. Kung hindi dahil sa biglaang kapritsyo ko noon na maglagay ng mga kamera sa villa, hindi ko na sana nalaman na ang mabuting asawang pinaniniwalaan ko ay ipinagkanulo ang pag-ibig natin. At mukhang, hindi ito ang una, sigurado. Brandon, sa linggong ito, 5 beses ka nang pumunta sa akin. Ang dami na. Natatakot akong baka maghinala ang asawa mo. Meline, huwag kang mag-alala. Si Brie Vance, na adik sa trabaho, naniniwala sa kahit anong sabihin ko sa kanya. Ang mga gasgas na iniwan mo sa likod ko noong huling beses, sinabi ko sa kanya na nagasgas ako sa mga sanga sa isang excursion at talagang naniwala siya. Binilhan pa nga ako niya ng mga pantapal sa sakit sa kalagitnaan ng gabi. Kapag sawa na ako sa kanya, hahanap ako ng paraan para palayasin siya. Nang wala. Pagkatapos, lahat ng pinaghirapan niya, magiging atin na lahat. Brandon Zane, kaya pala iniwan na ako ng puso mo noon pa. Hindi ka lang nangaliwa, dinala mo pa sa bahay ang kabit mo. Malapit nang maging pampubliko ang kumpanya. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, hahayaan lang nito ang bastos na iyon na kunin ang kalahati ng pinaghirapan ko. Brandon Zane, sisiguraduhin kong makikita ng lahat ang totoong kulay mo. Wawasakin kita, at iiwan kang wala, at para sa maliit na maninira ng tahanan na iyon. Ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka roon. Uy, mahal. Mahal, umuwi ako ng maaga mula sa biyahe sa trabaho. Ano? Mahal? Nakabalik ka na? Saan? Saan ka ngayon? Malapit na ako sa pintuan. 10, 9, Si Brie Vance yun. Sandali, hindi ba siya nagbiyahe para sa trabaho? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mahal. Mahal. Bakit ka biglang bumalik? Ano? Hindi ka masaya na nakabalik ako? Oh, talaga naman. Dapat man lang ay sinabi mo sa akin ng maaga para nakapag-ayos ako ng merienda para sa'yo. Mahal, saan ka pupunta? Hindi na kailangan ng merienda. Pero ikaw, mahal, lumalangoy ka pa ba sa ganitong oras? Miss Vance, Ah, tama. Napagod lang ako sa pagpipinta, kaya naisipan kong lumangoy, para lang ma-relax. Mahal, ipapakilala ko sa'yo. Ito ang life model na kinuha ko, si Meline. Gumagawa ako ng bagong oil painting, ang kagandahang lumilitaw mula sa paligo. Kaya naghahanap ako ng inspirasyon sa tabi ng pool. Mahal, may mata ka talaga para dito. Tingnan mo siya. Magaling kang pumili ng modelo. Mahal, ito ang kailangan ng sining. Sige, gabi na. Mahal, tigil na sa pagpipinta. Umuwi na tayo at magpahinga. Mahal, ang gabi na ngayon, mahirap sumakay ng taxi dito. Paano kung ipahiram mo ang kotse mo kay Meline para maiuwi niya ito? Isa sa uli niya sa susunod. Siya ang magmamaneho ng kotse ko. Miss Vance,
Kung hindi ka komportable, kalimutan ito. Sasakay na lang ako ng taxi mag-isa. Mga manloloko kayo, magpatuloy kayo sa pagpapanggap. Ilalantad ko kayo sa huli. Kunin mo na. Salamat mahal. Saka ko ihahatid si Melin sa labas. Brandon, natakot ako ng sobra. Akala ko nalaman na niya. Ano ang kinakatakot mo? Di ba sinabi ko sa'yo? Madali siyang lokohin. Brandon. Mahal. Anong ginagawa ninyong dalawa sa kotse kanina? Mahal. Miss Vance, masyadong mamahalin ang kotse mo. Hindi ako marunong magmaneho nito. Kaya naman tinuturuan ako ng asawa mo. Oo. Ang $1,000,000 na mamahaling kotse na tulad nito hindi basta kayang magmaneho ng kahit sino. Tinuturuan ko lang siya. Melin, natuto ka ba? Natuto siya. Alam na niya. Kung ganon, iiwan ko na kayong dalawa. Uuwi na ako, Miss Vance. Sige, mahal. Maligo ka na ngayon. Matagal na ring mula noong huling tayo'y magkasamang natulog. Si. Mahal. May itinatago ka ba sa akin? Mahal. Anong iniisip mo? Maligo ka na. Para maging malinis at presko ka. Hihintayin kita sa kama. Ano to? Hemp. Nakabalandra lang itong pampadulas. Medyo malikot na, ha? Ito ay, langis pang masahe. Ginagamit ko lang para sa sining ko. Kapag nagpipinta ng mga figura, ipinapahid ko ito sa modelo upang kuminang ang balat para mas makuha ko ang liwanag. Mahal, tingnan mo. Hindi ba mas maningning na ang balat? Ganyan talaga ang sining. Ang mga maliit na gamit na ito ay normal lang. Kita mo? Mabisa ito. Mahal, ibigay mo sa akin yan. Mahal. Piniga ko na lahat. Wala na, oo. Sabi ko, ibigay mo yan. Brie. Ako. Bakit ka masyadong kabado? Gusto ko lang sanang tulungan kang maglabas ng basura. Kalimutan mo na. Maliligo na ako. Sinong kausap mo kanina? Ang lakas ng tawa mo. Wala lang. Kaibigan kong pintor, si Luna. Gusto niya akong isama para gumuhit sa labas ng bayan. Pagguhit? Oo, mahal. Inaya ako ni Luna na gumuhit sa lumang bayan ng Oak Haven. Ang ganda ng tanawin doon. Pinakamagandang lugar iyon para makakuha ng inspirasyon. At nagpaplano rin kaming magboluntaryong magturo ng ilang araw. Turuan ang mga bata doon magpinta. Mahal, pwede mo ba akong padalhan ng pera? Kailangan kong bumili ng mga gamit sa pagguhit at mga gamit pang eskwela para sa mga bata. Konti lang. At nung 10,000 lang ang kailangan ko. Brandon, huwag mong isipin na hindi ko alam. Yang kunwari mong pagguhit at pagtuturo na biyahe papuntang Oak Haven ay talagang para makasama ang kabit mo. Sa nakaraang 2 taon, tuwing gumagawa ka ng dahilan para lumabas at gumuhit, kasama mo siya, di ba? Ginagastos mo ang pera ko at ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Tao ka pa ba? Mahal, anong nangyari? 500,000. Sige. Ililipat ko sa'yo. Mahal, ang galing mo. Mahal na mahal kita. Mahal, sa tingin mo ba ay kadiri ako? Puno ng mantika. Huwag mo akong hawakan. Ang baho mo. Saka mo ako hintayin. Lilinisin ko lang ang sarili ko ngayon din. Brandon Zanit. Mapagkunwari kang walang hiya. Mandadaya ka.
Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Nanay, yung tangang si Bree Vance, Kailan niya ibibigay sa atin ang sustento para sa buwang ito. Tingnan mo ang credit card ko. malapit ng ma-overdue? Ang Bree Vance na ito ay sobra na. Nangako siyang ibibigay sa pamilya natin ng 1,100,000 bawat buwan. At may kapal pa siyang magpaliban. Sinabi ko sa'yo hindi natin dapat pinayagang ang anak natin na pakasalan ang babaeng probinsyana. Sa mga katangian ng anak ko, sa ngayon ay maaaring nakapag-asawa na siya ng anak na babae ng pinakamayamang tao. Oo naman. Napakagaling ng kapatid ko. Sobrang sulit ang nakuha niya. Tay, Nay, pumunta ako para bisitahin kayo. Kaya naalala mo na sa wakas ha? Nagdala ako sa inyo ng mga regalo. Bree, lahat ng ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Nay, ito ay limited edition na Hermin bag. Tingnan ko nga. Bree, pamilya naman tayong lahat. Hindi mo naman kailangang magdala ng mga regalo. Siya nga pala, Brandon. Bakit hindi siya sumama sa'yo pabalik? Pumunta si Brandon sa Oak Haven para sa inspirasyon. Nanay, tatay, may magandang balita ako para sa inyo. Malapit nang mag-go public ang kumpanya ko. Kapag nangyari iyon, ang mga assets ko ay magiging 10 beses. 10 beses? Kung gayon, Bree, magkakaroon ka ng daan-daang milyong dolyar. Bree, dahil napakayaman mo na. May gusto akong Porsche kamakailan. Ano sa tingin mo? Lily, hindi lang Porsche, kahit Ferrari, bibilhin ko para sa'yo. Talaga? Bree? Kung gayon, pumunta tayo sa dealership na yon. Bree, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Noon, isa ka lang probinsyana. Ipinakasal ko ang anak ko sa'yo. Ikaw ang umaangat. Ngayong may pera ka na, huwag mong kalimutan ang kabutihan ng aming pamilya. Eksakto. Kung hindi dahil sa amin na ipinakasal namin si Brandon sa'yo, na isang probinsyanang tulad mo, paano ka magtatagumpay sa malaking syudad na ito? Noon, minamaliit mo ako dahil taga-probinsya ako, at pinahirapan mo ako sa lahat ng paraan. Hindi ka nagbayad kahit isang sentimo ng bigay kaya, at humingi ka pa ng dote na 1,990,000. Kahit pagkatapos ng kasal, patuloy kang humihingi ng kung ano-ano, at ni minsan ay hindi mo ako tiningnan ng may kabaitan. Ngayon, ginagastos mo na ang pera ko, at nangahas ka pang utusan ako dito. Nanay, tatay, paano ko makakalimutan ang kabutihan ninyo? Ngayon, hindi lang ako bibili ng kotse para kay Lily. Ano mang gusto ninyong dalawa, bibilhin ko para sa inyo. Bre, seryoso ka ba? Huwag kang mangahas na umatras. Malapit na akong maging bilyonaryo. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Pero, malapit nang magsa publiko ang kumpanya ko. Nakaipit pa ang pera ko. Kaya hindi ko kayang magmaneho ng marangyang sasakyan agad. Lily, pwede kang umutang. Umutang ka muna sa pating para mabili mo. Ano? Bree, pating? Kung hindi ko mabayaran, malalagot ako. Nandito ako. Anong ikakatakot mo? Sa loob ng isang buwan, kapag naging pampubliko na ang kumpanya ko, babayaran ko ang utang mo. Bree, yumaman ka na. Huwag mo akong kalimutan. Luma na lahat ng alahas ko. Panahon na para bumili ng bago. Bumaba na talaga ang presyo ng mga bahay kamakailan. Dapat ba tayong bumili ng mas malaking bahay? Okay. Bilhin nyo na lahat. Huwag kang mag-alala. Umutang muna kayo para mabili nyo lahat. Sa loob ng isang buwan, lahat ng mga utang nyo, babayaran ko lahat. Oh, galing. Nanay, tatay, nangako si Bree. Ano pang hinihintay niyo? Ferrari. Yehey. Bilhin mo na lang, ha? Walang hangganan ang kasakiman. Kapag nalaman mo na niloloko ka ni Brandon, hindi ko babayaran ang utang na yan para sa'yo. Kung mas masaya ka ngayon, lalo mong kamumuhian ang gago na si Brandon. Ito, at ito. Ibalot mo lahat para sa akin. Lily, ang ganda rin ng pulseras na esmeralda na ito. Ibalot mo! Ginoo, ito ang villa number 1 namin sa Crestview. Ito ang pinakamaganda sa buong lugar. Kukunin ko ang Villa number 1. Tara, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Opo, Ginoo. Dito po, sundan ninyo ako. Astig. Ang galing ng kotseng ito. Ferrari. Sa wakas, nagmamaneho na ako ng Ferrari.
Mahal. Mahal, nakarating ka na ba sa paliparan? Oo, nandito na ako. Nagkita kami ni Luna. Malapit na kaming mag-check-in. Ayos. Siya nga pala, ang villa sa Oakhaven, inayos ko na ito. Pinadala ko ang address sa iyong telepono. Talagang magandang lugar ito. At may malaking studio ng sining. Magugustuhan mo ito. Talaga? Mahal, ikaw ang pinakamagaling. Salamat. Ang asawa mo talaga ay isang babaeng walang hiya. Binabayaran ka niya para lumabas kasama ako. Siya ay adik sa trabaho. Ano ba ang alam niya sa sining? Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, maliit na pilya. Tumawa ka lang, Brandon. Maya-maya, hindi ka na matatawa. Kapag ikaw at ang iyong kabit ay nasa villa sa kasagsagan ng inyong pag-iibigan, dadalahin ko ang mga tao para mahuli kayo sa akto. Nanay, pagkatapos ng seremonya ng IPO ng aming kumpanya, Lilipad tayo ng diretsyo papuntang Oakhaven. mayroon akong malaking sorpresa para kay Brandon. Kailangan ninyong lahat na makiarte sa akin. Uy, ganda. Pwede ba kitang makilala? Imp, sino ka ba? Gusto mo akong makilala? Sa lahat, ngayon ay araw ng dobleng saya. Una, Vanguard Pharmaceutical Group ay opisyal ng magiging publiko. Kita mo yun? Iyan ang hipag ko. Napakaswerte ng buong pamilya mo. Pangalawa, na sariling binuo ng Vanguard Group, ang espesipikong gamot laban sa HIV, ang Akonin, ay opisyal ng inaprubahan para ibenta. Magbibigay ito ng pag-asa sa milyon-milyong pasyente. Malayo na ang narating ko. Utang ko lahat ito sa isang tao. Ang aking asawa, Brandon Zane. Napakagaling niyang pintor. At isang taong tunay na nagmamalasakit. Kung hindi niya palaging tahimik na sinusuportahan ako sa likod ng mga eksena, maaaring wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Pwede bang itanong kung bakit wala ang asawa ninyo ngayon dito sa amin? Sa mismong sandaling ito, nasa Oakhaven siya sa isang liblib na paaralang elementarya, nagtuturo. Gamit ang kanyang brush, binibigyan niya ng pag-asa at mga pangarap ang mga bata. Mayroon ka bang gustong sabihin sa iyong asawa? Napagdaanan namin ang hirap at ginhawa ng magkasama sa loob ng maraming taon. Kung wala siya, hindi ako magiging matagumpay ngayon. Kaya nagdesisyon ako. Nailipat ang lahat ng 60% na bahagi ko sa Vanguard Group sa aking asawa, Brandon Zane. Ano? Ibinibigay ni Miss Vance ang lahat ng kanyang bahagi sa kanyang asawa? Nakakainggit ang pag-ibig nila. Nanay, tatay, tama ba ang narinig ko? Sabi ni Bree, ibibigay niya ang lahat ng bahagi sa kapatid kong lalaki. Yayaman na tayo. Noon, siya ay walang-wala kundi isang mahirap na taga-probinsya. Kung hindi siya pinakasalan ng ating anak, wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Ang pagbibigay ng lahat ng bahagi sa kapatid mong lalaki ang dapat niyang gawin. Ang tungkulin ng babae ay suportahan ang kanyang asawa at palakihin ang mga anak. Laging nakikita sa publiko ng ganyan. Nakakahiya. Lahat, pakitahimik. Tungkol dito, ang aking asawa ay wala pang alam. Kaya pakitago muna ito. Susunod, isasama ko ang pamilya ng aking asawa sa Oakhaven para sorpresahin ang aking asawa. Sa lahat ng taga-press, kung interesado kayo, maaari kayong sumama at masaksihan ito. Ang galing ni Miss Vance. Talagang naantig ako. Dali! Isang mainit na balitang ganito. Kailangan nating makuha agad. Mag-book ng flight papuntang Oakhaven ngayon na! Brandon? Ano pa ang ginuguhit mo? Halika, makipaglaro ka sa akin. Ikaw, pilya kang maliit. Ang init mo talaga. Ayon sa pinakabagong balita, Vanguard Pharmaceutical Group matagumpay na nag-IPO ngayong araw. Si Bree Vance, ang presidente ng grupo, sa kanyang talumpati sa okasyon, taimtim na inihayag na ililipat niya ang 60% ng mga bahagi ng kumpanya lahat sa kanyang. Nakakainis. Kahit nanonood lang ng TV, kailangan ko pang marinig ang pangalan ng pokpok na iyon. Yung pokpok na tinutukoy mo, kakabigay lang sa akin ng 500,000. Binayaran din niya ang villa na ito. Bobo lang siya. Ginagastos ang pera niya at nakikipagkama sa lalaki niya. Ang sulit naman. Teka, tumatawag ang nanay ko. Uy, ma. Anak, dapat handa ka na. Huwag mong hiyain ang pamilya Zane. Ma, anong sinasabi mo? Uy, napanood mo ba ang balita? Anong balita? Anak, sasabihin ko sa'yo. Sinabi ni Bree Vance sa TV na ililipat niya ang lahat ng kanyang mga bahagi. Kumusta? Ma?
Uy, ibalik mo ang cellphone ko. Tinatawagan ko ang anak ko. Wala kang pakialam. Makinig ka? Oo, maganda ang takbo ng negosyo mo at mayaman ka. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong utusan. Kung hindi kita naawa at ipinakasal ko ang anak ko sa'yo. Ni hindi ka makakahanap ng asawa ngayon. Ma, hindi ba't nagkasundo tayong sorpresahin si Brandon? Ngayong sinabi mo sa kanya, wala nang sorpresa. Sige. Sa tingin ko, tama ka. Ma, huwag kang mag-alala. Inayos ko na lahat. Magugulat talaga si Brandon. Tara ma, naghihintay na ang sasakyan sa atin. Sabay tayong pumunta sa Oak Haven at ibigay kay Brandon ang malaking regalong ito. Anong pinagsasabi ng nanay ko? Anong balita? Anong mga bahagi? Oh, mahal. Kalimutan mo muna iyan. Sa lahat ng aming mga manonood online, nasa Oak Haven Airport na kami ngayon. Mamaya, si Miss Vance ng Vanguard Group ay ililipat ang lahat ng 60% ng mga bahagi ng kumpanya. Sa kanyang asawa, si Brandon Zane. Miss Vance, Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? 7 taon na kaming kasal ng aking asawa. Palagi niya akong sinusuportahan ng tahimik sa likod ng mga eksena. Karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Martha, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Sa tingin ko, ako ay pinagpala ng higit pa. Ang magkaroon ng isang kahangahangang manugang na babae na si Bree at isang kahangahangang anak na lalaki na si Brandon. ang aking anak na lalaki at manugang na babae ay palaging lubos na nagmamahalan. Tamang-tama ang oras, ngayon, ang buong internet ay sasaksi sa kanilang pag-ibig. Nakakaantig. Kahit na yumaman na siya, hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa. Si Miss Vance ay isang tunay na huwaran para sa mga kababaihan. Naiinggit ako sa relasyon nila. Anong perpektong mag-asawa? Lahat, pupunta na ako sa villa ngayon para sorpresahin ang aking asawa. Bago iyon, para gunitain ang di malilimutang sandali, magsisimula na akong mag-ere para sa lahat at inaanyayahan ko kayong lahat na masaksihan ito. Sa loob ng palumpo ng mga mirasol na ito, may nakatagong HD na kamera. Makukunan nito ang mga pinakamagagandang sandali ng aking asawa mula sa bawat anggulo. Bree, ano ang binubulong-bulong mo? Wala. Lily, kailangan mong pumasok kaagad at siguraduhing makuha ang gulat na ekspresyon ng kapatid mong lalaki mamaya. Walang problema, Bree. Bahala na ako. Tara, umalis na tayo. Gabi na. Brandon Zane. Wasak ka na. Uy, Bree. Ano pang hinihintay mo? Pasok na tayo. Ang kasunduang ito sa paglilipat ng bahagi ang pinakamalaking sorpresa ngayon. Kaya, ako ang huling papasok. Ikaw muna ang papasok. Pagbati sa aking asawa. Bree, napakaalalahanin mo. Maswerte si Brandon na may asawang katulad mo. Mahal, nakita ng lahat ng kamag-anak natin sa probinsya ang balita. Sabi nila pupunta sila sa syudad para makita tayo, para batiin tayo. Sige, pumunta silang lahat. Pagkatapos nito, maghahanda ako ng malaking handaan para makibahagi sila sa saya. Halo? Ano? Dumating na ba ang Ferrari ko sa Marineport? Magaling, perpekto. Bree, ayos yan. Nandito na ang kotse ko. Tara na. Tara, pasok tayo at sorpresahin si Brandon. Brandon Zane. Ipinagkanulo mo ang pag-ibig ko. Ngayon, haharapin mo ang parusa ng pagkawasak. Bilisan mo, ihanda ang mga kamera. Siguraduhin mong makuha ang gulat sa mukha ng kapatid ko. Maswerte ang asawa ni Miss Vance. Nagawa nga niyang magdala si Miss Vance ng napakaraming tao para sorpresahin siya. Makikita na natin ang asawa ni Miss Vance. Masyado akong nagtataka kung anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa ganoong pagmamahal. Hindi na ako makapaghintay na makita ang asawa ni Miss Vance na mabigla sa sorpresa. Brandon Zane. Harapin mo ang iyong hatol. Lahat, dapat nagtatrabaho ang asawa ko sa studio. Pakitahimik lang. Sorpresahin natin siya. Lahat, nasa studio si Brandon ngayon. Pumasok tayo at sorpresahin siya. Siya. Wow, napakaganda ng villa na ito sa Oak Haven. Mas malaki pa ito kaysa sa lugar ko. Nagtataka ako kung paano ang asawa ni Miss Vance ang magiging reaksyon mamaya. Sa ganitong malaking sorpresa, tiyak na maiiyak siya sa tuwa. Lily? Lily? Lily,
Anong ginagawa mo dito? Ano? Ano ba? Nagkakaganoon ba silang dalawa? Hindi ba sila pumunta para makita ang asawa ni Miss Vance? Bakit may babae rin dito? Niloloko ba si Miss Vance? Hindi, Brandon. Ano tong lahat? Anong ginagawa mo? Lumabas kayo. Lumabas kayo ngayon. Tama. Huwag silang papasukin. Kahit anong mangyari. Hoy, lahat. Sandali lang. Lily, bakit mo kami pinipigilan? Anong ingay yan? Bakit ang daming tao sa labas? Bakit nandito ang tatay ko? Nandito rin ba ang nanay ko? Anong gagawin natin? Paano? Paano ako makakalabas? Dali, magtago. Magbihis ka. Huwag mo kaming pigilan. Papasok ako para makita ang aking mahal na anak at kung anong obra maestra ang ipininta niya sa pagkakataong ito. Nanay, tatay, hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit? Anong problema kay Brandon? Anong ginagawa mo? Pasok diyan para sa eksklusibong balita. Lumabas! Lumabas kayo ngayon! Anong nangyayari dito, Mr. Zane? Sino po ang babaeng ito? Umalis! Umalis na kayo dito. Isang lalaki at isang babae nag-iisa sa kwarto, ni hindi man lang nakapagbihis. May kabit kaya ang asawa niya? Naku, ito na ang pinakamalaking issue ng siglo. Ang asawa ng CEO ng Vanguard Group ay talagang kasama ang isang babae, hindi maayos ang pananamit sa studio. Naku, ano bang nangyayari? Tigilan niyo ang pag-shoot. Lumabas kayo. Ngayon din. Labas. Labas. Pasensya na, Miss Zane. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa loob? Hindi ko alam. Lumabas kayo. Bilisan, lumabas kayo. Lily, palabasin mo silang lahat dito. Labas. Umalis na kayo dito. Bibri, Lily, bakit mo silang lahat pinalabas? Bibri, huwag ka munang pumasok. Nagkakaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan si Brandon. Hindi pagkakaunawaan. Magsisimula na ang tunay na palabas. Bibri, huwag ka munang pumasok. Anak, ano bang nangyayari dito? Ikaw. At siya, bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at magbihis ka na. Brandon, sabihin mo sa akin, sino ang babaeng ito? Anong nangyari sa inyong dalawa? Ano pa bang pwedeng nangyari? Iyan mismo ang nakikita mo. Mr. at Mrs. Zane, ako ang, ni Brandon. Tigil! Huwag mo siyang saktan! Brandon, sa ganitong panahon. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Lily, ano ba talagang nangyayari dito? Nanay, tatay, hindi ba ninyo nakikita? Ang babaeng ito ay natulog sa kapatid ko. Uy! Maaring niloloko si Miss Vance? Pwede! Yung eksena sa studio. Halata naman iyan. Shh, pababaan mo ang boses. Hindi pa alam ni Miss Vance. Anong nangyayari? Anong pinag-uusapan ninyo? Wala. Miss Vance. Miss Vance, maaaring may isang malaking hindi pagkakaunawaan sa loob. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Naniniwala ako sa asawa ko. Hinding-hindi niya ako ipagkakanulo. Talagang mabait na babae si Miss Vance. Nagtitiwala pa rin siya sa asawa niya kahit ngayon. Naku, naaawa talaga ako kay Miss Vance. Masyado siyang nagtitiwala sa kanya pero... Ang mga lalaking ganyan ay hindi karapat-dapat sa kanya. Anong walang kwentang pintor? Brandon Zane, Ako ang magiging perpektong biktima. lahat ay nasa panig ko. Brandon, bakit mo pa siya pinoprotektahan? Anak, anong nangyayari sa inyong dalawa? Paano mo nagawang matulog sa kanya? Nanay, tatay, pwede bang pumasok? Bri, sandali ba? Kaunti na lang. Brandon, nasa labas lang si Bri. Tingnan mo ang ginawa mo. Brandon Zane, ipaliwanag mo na ngayon ito. Anong nangyayari? Ano pa kaya? Bulag ba kayong lahat? Nandaya ako, payak at malinaw. Nahanap ko na ang tunay kong pag-ibig. Tumahimik ka, Brandon. Masyado kang maingay. Nasa labas lang si Bri. Baliw ka na ba? Hindi ako baliw. Oh anak, ano bang maganda sa kanya? May CEO ka na, pero hindi mo man lang siya gusto? Pero mas gugustuhin mo pang mandaya, kasama ang isang bayarang babae. Si Meline ang tunay kong pag-ibig. Mahal ko lang siya. Para sa akin, si Bri ay isang tanga lang.
Itong walang hiya ay nandaya at may kapal pa ang mukha na magpakataas-taas. Nangaliwa siya sa isang bayarang babae at ginawang uto-uto si Miss Vance. Ang may pusong tapat ay laging niloloko na pagkamalang kayamanan ng basura. Puwisit! Uy, anong nangyayari? Bakit naputol ang programa? Bakit itim? Naputol ba ang koneksyon natin? Malapit na tayo sa magandang parte. Ano ba yan? Putulin muna ang programa. Hayaan nating magpatuloy. Kailangan mong iwan silang nagtataka. Iyon lang ang paraan para lalo nilang hanapin ang totoo. Pwede na bang pumasok? Nasa labas si Brie Vance. Kung pumasok siya at makita ang lahat ng ito, masisira ang lahat. Ma, ano ba ang nangyayari? Bakit kayo nandito? At iyong mga mamamahayag? Bakit sila nandito? Sa pulong balitaan, sinabi ni Brie Vance na ibibigay niya ang 60% ng mga bahagi ng kumpanya sa iyo. Tapos dinala niya ang mga reporter at tayo para isahimpapawid dito ang buong pangyayari. Kaya yung itsura kong sobrang gulo kanina ay nahuli sa kamera? Ang reputasyon ko bilang isang pintor. Lintik na Brie Vance. Pero anong gagawin natin ngayon? Oh, Brandon. Pwede ka namang mangaliwa sa ibang araw, pero ngayon mo pa talaga ginawa. Ang mga bahaging iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kung malaman ni Brie Vance na nangaliwa ka, Siguradong hindi niya ibibigay yan sa'yo. Sa mga bahaging nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar na nakataya, gusto kong makita kung anong pipiliin ni Brandon Sane. Mga bahaging nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Lahat para sa akin? Brandon, yang loka na si Brie Vance ay talagang handang ibigay sa iyo ang lahat ng mga bahagi niya. Eh di magiging bilyonaryo ka na ha? Tang ina mo, Gaga. Kasalanan mo lahat, Gaga. Sa pang-aakit kay Brandon. Ngayon, wala na ang mga shares. babaliin ko ang leeg mo. Kung may sasaktan ka, ako na lang. Brandon, kahit ngayon ipinagtatanggol mo pa rin ang babaeng iyan. Pinahiya mo ang pamilyang Zane. Tunay na nagmamahalan kami ni Meline. Walang sino man ang makakasakit sa mahal ko. Sa pinakamasamang sitwasyon, aaminin ko na lang kay Brie. Aalis akong wala kahit ano. Kahit na umalis ako, aalis akong kasama si Meline. Ano? Ikaw na walang utang na loob. Tatay, bakit mo ako sinasaktan? Bakit ha? Kasalanan mo lahat. Pinalugi mo ang pamilya natin ng daan-daang milyong dolyar para sa wala. Kayamanan ito na hindi natin kikitain sa isang buong buhay. Sinabi ni Brie na ibibigay niya sa iyo ang lahat. Ngayon, sinira mo ang lahat. Putang ina mo, gago, sa halip na maging malaking amo, kailangan mo pang magloko kasama ang isang bayarang babae. Tunay na nagmamahalan kami ni Meline. Naniniwala akong kahit diborsyuhin ko si Brie at umalis na wala akong dala, mananatili sa akin si Meline. Pakatapang mo, Alagaan ko ng mabuti si Brandon. Sa panaginip mo na lang, binibigyan tayo ni Brie ng kalahating milyong dolyar na allowance kada buwan. kaya mo bang bayaran yon, Gaga? Brandon, dahil hindi mo mapigilan ang sarili mo, sinira mo ang kinabukasan ng buong pamilya natin. Kalahating milyong dolyar lang na allowance yon. Sa lahat ng mga taong ito, marami na akong nakuha kay Brie. Hindi ako naniniwalang mauubos ang pera natin. Anong alam mo? Ang nanay mo, ang kapatid mong babae, at ako ay nabaon sa utang sa mga nagpapautang kamakailan. Kung hindi natin kayang bayaran, ang buong pamilya natin ay mamamalimos. Ano? Kayo? Paano kayo nangutang sa mga nagpapautang? Ay, buwisit. Nanay, kung hindi natin kayang bayaran ang mga nagpapautang na ito, mawawasak na ang buong pamilya natin. Kasalanan ng kapatid mong lalaki ang lahat dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya. Ako ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilyang Zane. Paano mo nagawang hiyain ako ng ganito? Isa kang napakalaking kahihiyan. Ginawa mong miserable ang buhay namin. Kasalanan mo lahat, gago. Brandon Sane, kahit mahal mo ang kabit mo, ang pamilya mo makikita nila siyang hadlang. Ang gusto lang nila ay marangyang buhay. Hinding-hindi ka nila hahayaang sirain iyan. Anong ginawa mo? Paano ka nakautang ng ganyan kalaki sa mga loan shark? Oy, Umutang lang ako para sa Ferrari. Ano naman? Bumili lang ako ng ilang pulseras. Akala ko luma na ang bahay natin, kaya bumili ako ng villa sa syudad. Nang umutang ka ng pera, hindi mo ba naisip na Baka hindi mo ito mabayaran? Kasalanan mo ang lahat. Nangako si Brie Vance na tulungan kaming bayaran ang mga loan shark. Pero kailangan mo pang magtaksil ngayon, sa lahat ng oras. Brandon, kailangan mong panagutan ito ng buo. Anong gagawin ko? Brandon, may naisip ako. Hindi mo ba gustong makasama siya? Sige, kung ganoon, hayaan mong tulungan niya tayong bayaran ang mga loan shark. Ano?
Pinababayad mo ba sa kanya ang utang mo sa mga loan shark? Brandon, gusto niyang makipagrelasyon sa iyo. Kung mangahas si Brie Vance na tanggihan tayo, ikaw at siya kailangang pasanin ang buong pananagutan. Hindi. Wala akong pera. Melin, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang bayaran ang utang ni nanay at tatay sa mga loan shark. Bobo ka. Mas tinutulungan mo pa ang mga labas kaysa sa amin? Nanay, anong kinalaman ng mga utang mo sa kanya? Ano naman? Panonoorin mo lang ba kaming mamatay sa paniningil ng mga loan shark? Kasalanan yan ng tangang babaeng si Brie Vance? Kailangan pa niyang magplano ng sorpresa. At kayong dalawa, bakit hindi ninyo sinabi sa akin na darating kayo? Brie Vance, buwisit na babaeng iyan. Tama na, tumahimik ka. Sa puntong ito, Brandon, iisa na lang ang paraan para matulungan kami. Ena. Pumunta ka sa pulis at sabihin mong dinroga ka ng babaeng ito. At nangingikil siya sa'yo dahil natulog ka sa kanya. Ako? Ano? Sinasabi mong isangkalan ko si Melin dahil sa pagdroga sa akin at dahil sa pangingikil sa akin? Brandon, pero nagmamahalan tayo. Hoy, ito lang ang paraan para makalampas kay Brie Vance. Imposible. Talagang hindi ko papayagan ang pagmamahal ko kay Meline na dungisan ng ganito. Tapos, panonoorin mo na lang ang inyong mga pamilya, naguluhin hanggang mamatay ng mga pating? Nanay, Gawin mo na lang ang sinabi ni Lily. Kung hindi, wag mo na akong tawaging nanay. Tama si Lily. Brandon, kailangan mong gumanap na biktima ngayon. Sa ganoong paraan, hindi maghihinala si Brie na niloloko mo siya. Sa wakas, mababayaran na natin ang mga ngamkam. Oh, Brandon, isipin mo si Brie. Baliw na baliw siya sa'yo. Madali siyang lokohin. Ipilit mo lang na dinroga ka ng babaeng ito. Tiyak na maniniwala siya. kailangan mo bang maging napakalupit? Sisiraiin mo ba ang aking tunay na pag-ibig? Tunay na pag-ibig, wala yan. Hindi mo ba gusto ang daan-daang milyong dolyar na mga bahagi? Brandon, totoong nagmamahalan tayo. Hindi mo ako pwedeng isisi. Pasensya na Meline, ako. Brandon, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Kung makukulong ako, wala na ako. Tanga ka ba? Kaladkarin ka. Kapag nakuha na ng anak ko ang mga bahagi ng Vanguard Group, hindi ka na mag-aalala pa. Huwag kang mag-alala Meline. Kapag naagaw ko na ang Vanguard Group, makakahanap ako ng paraan para mailabas ka. Tapos, gagawin kitang vice-presidente. Seryoso ka? Pagkatapos, sa wakas, ay kaya ko nang gastusin ng hayagan ng pera ni Brie. Sige, para kay Brandon, handang magsakripisyo ako. Ano yung ingay na yan sa loob? Parang nag-aaway sila. Ano bang nangyari? Brie, may nangyaring malaki. Kailangan mong maghanda. Ano? Anong nangyari? Brie, Anong nangyayari? Mahal, anong nangyari sa mukha mo? Sino ang sumuntok sa'yo? Brie, kailangan mong ipaglaban si Brandon. Lily, ano bang nangyayari dito? Itong babaeng ito. Anong ginagawa mo dito? Inakit mo ba ang asawa ko? May relasyon ba kayong dalawa? Hindi ko. B? kumalma ka. Kumalma ka. Sabihin mo, nagtataksil ba kayong dalawa sa akin? Ang kapal ng mukha mong ipagkanulo ako. Tigilan niyo na ang pagkuha. Tigilan niyo na ang pagkuha. Brie, hindi yan ang iniisip mo. Kasalanan lahat ng babaeng to. Sinundan niya si Brandon papunta sa villa. Sa kanya ito dinroga. Ginahasa niya ito noong may lakad sila. Sa kanya ito binantaan na magbayad ng 3 milyong dolyar. Talaga ba? Ayaw ko nang niloloko ako. Brie, pamilya tayong lahat. Bakit ka namin lolokohin? Brie Vance? Sinundan ko ang asawa mo. Dinroga ko siya at ginahasa. Tapos, bini-blackmail ko siya. Anong magagawa mo sa akin? Putang ina, tumahimik ka. Brie, iwan mo sa akin ang putang ito. Tigil! 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 Mahal, ayos ka lang ba? Mahal, pasensya na. Hindi ko naprotektahan ang sarili ko. Hindi ko inaasahan na susundan ako ng babaeng iyon hanggang dito. Dinroga niya ang tubig ko, noong hindi ko napansin. Buti na lang dumating kayong lahat. Mahal, pasensya na.
patawarin mo ako talaga. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi ko akalain na ganito pala ang katotohanan. Ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Nilagyan niya ng droga ang asawa ni Bibi. Vance, Naku, kawawa naman si Bibi. Vance, ibig kong sabihin, dapat sanay, isang magandang sorpresa iyon. Paano iyon naging nakakatakot? Bree, hindi ito kasalanan ni Brandon. Kasalanan yan ng babaeng walang puso. Tama. Hindi ito kasalanan ni Brandon. Biktima rin si Brandon dito. Mahal, mapapatawad mo ba ako? Mahal, mapapatawad mo ba ako? Ikaw na walang puso. Kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat. Pinalungkot mo si Bree. Tumigil ka. Pakiusap. Tigilan mo na ako. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kakayanin ang pagpapanggap na ito. Mahal, biktima ka rin. Paano kita masisisi? Kasalanan niya lahat. Sinadya niyang sirain ang kasal natin. Lahat, pakilabas muna kayo sandali. Kailangan kong ayusin ang ilang usaping pampamilya. Merlin Sinclair. Gusto kitang patayin? Bria. Bri, ako na ang bahala dito. Huwag mong dumihan ang kamay mo. Tama. Si Lily na ang bahala para hindi ka madumihan ang kamay. Umalis ka sa daan. Ako mismo ang papatay sa kanya. mahal na mga manonood, ayon sa pinakabagong balita, ang asawa ng presidente ng Vanguard ay hindi nangaliwa. Sa halip, siya ay sinundan, dinroga at ginahasa ng isang babaeng modelo na nagtangkang mangikil sa kanya. Lahat, ang asawa ko ay dinroga, ginahasa, at kinikil ng babaeng ito. Natawagan ko na ang pulis. Miss Vance, pagkatapos mong maranasan ito, ibibigay mo pa rin ba ang lahat ng iyong mga bahagi sa iyong asawa? Biktima rin ang asawa ko. Inosente siya. Sisiguraduhin kong parusahan ng pulis ang mangingikil. Gaya ng sinabi ko kanina, ililipat ko pa rin ang 60% ng mga bahagi sa aking asawa, si Brandon Zane. Si Miss Vance ay talagang tapat at matapat. Saan ka nakakahanap ng babaeng ganito kabait? Si Miss Vance ay isang huwarang mabuting babae. Itong walang hiyang mangingikil. Dapat siyang barilin. Tama. Si Miss Vance ay napakabuting babae. Ang sinumang makapangasawa sa kanya ay ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Miss Vance, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Kami ng aking asawa ay nagmamahalan ng napakaraming taon. Paanong ang isang walang hiya na tulad niya ay posibleng sirain ang ugnayan natin? Ngayon, sundan ninyo ako sa loob upang masaksihan ang paglipat ng mga bahagi. Mahal, walang may gustong mangyari ito. Pero naniniwala ako ang aming samahan ay tiyak na kakayanin ang pagsubok. Kaya nagdesisyon na ako. Gusto ko pa ring ilipat lahat ng shares ko sa Vanguard Group sa'yo. Ang kasunduang ito ay patunay ng pagmamahal natin. Bree, talagang napakabuti mong manugang. Swerte na swerte si Brandon na napangasawa ka. Talagang biyaya ito para sa kanya. Brandon, bakit nakatayo ka pa diyan? Bilisan mo at pumirma ka na. Si Bree Vance ay talagang ililipat lahat ng kanyang share sa akin. Tapos magiging bilyonaryo na ako. May huli ba dito? Mahal, anong problema? Hindi ka masaya? Ako. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo at pumirma ka na. Kung hindi ka pipirma ngayon, at malaman niya ang totoo, wala ka ng ibang pagkakataon. Lagi na siyang sunod-sunuran. Hindi niya ako sasaktan. Ayos. Tapos na. Brandon! Sa wakas, pinirmahan mo na. Ano? Ang nakakaantig naman. Isang epikong kwento ng pag-ibig. Brandon, bilyonaryo ka na ngayon. Salamat, mahal. Nakakaantig talaga. Mahal, mula ngayon,
Ikaw na ang tagapangulo at legal na kinatawan. Gagawin ko ang lahat para suportahan ka. Brandon Zane. Malapit na ang magandang araw mo. Isang araw Lahat ng bago. pangunahing patent para sa bawat gamot na binuo ng kumpanya ni BB, Vance. Ginawa ko ang sinabi mo, at inilagay ko lahat sa pangalan mo. Mula ngayon, ang kumpanya ay wala ng laman. Mabuti. Kapag binawi ko ang autorisasyon ng patent, ang kumpanya ay malulugmok sa krisis at hihinto. Kapag si Brandon Zane na ang pumalit, tiyak na palalayasin niya ako sa kumpanya. Kapag dumating ang panahong iyon, kapag wala na ang aking autorisasyon sa patent, ang Vanguard Group ay walang matitira kundi ang pagkabangkarote. At siya, bilang legal na kinatawan, ay tiyak na mapupunta sa bilangguan. Ngunit ang lahat ng ito, Ay maaaring hindi sapat. Bukod dito, nagplano rin ako ng mga patibong sa negosyo sa ilang proyekto. Sapat na upang ang mga tagapamahala ng proyekto at ang mga ehekutibo ng kumpanya ay makulong lahat. sa pagkakakilala ko kay Brandon, kapag siya na ang pumalit, tiyak na isasama niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan sa mga nangungunang posisyon. Kapag nangyari iyon, mahuhuli natin silang lahat ng sabay-sabay. Bree Vance. Kasalanan mo lahat, talunan. Kaya napunta sa kulungan si Meline. Kapag nakontrol ko na ang kumpanya, sisiguraduhin kong wala kang makukuha at luluhod ka at hihingi ng tawad kay Meline. Hintayin mo lang, Bree Vance. Hinding-hindi kita pakakawalan. Mahal, ayos lang. Sa natitirang buhay niya, hindi na siya makakalabas. Hmm? Lahat, ngayon, nakaranas ng malaking dagok ang asawa ko. Kaya pakiusap, lahat, huwag na kayong sumunod sa akin. Gusto kong makapiling ang asawa ko sa gitna ng masakit na panahong ito. Miss Vance, Mr. Zane, magiging maayos din ang lahat. Sige, bilisan, umalis na. Mahal, umuwi na rin tayo. May nangyaring masama. Dito nakasulat na si Brandon at ang babaeng iyon ay may relasyon. Hindi iyan totoo. Hindi ito pagdodroga o pangingikil. Mahal, hayaan mong ipaliwanag ko. Huwag mo nang ipaliwanag. Pagbabayarin ko ang mga nagkakalat ng chismis at lilinisin ko ang pangalan mo. Hay naku. Hemp, tangang babaeng si Bree Vance. Talagang tapat siya sa anak ko. Wala siyang kahit katiting na hinala. Buti nga sa kanya, niloko siya. Meline, pumunta ako para hanapin ka. Kumusta? Narito ako para makita si Meline Sinclair. Ma'am Vance, dumating nga si Brandon Zane. Meline, marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Sisiguraduhin kong mawawala ng lahat si Bree Vance. At iiwan ko siyang wala. Gagawin ko siyang pulubi. Yung tana si Bree Vance. Gagawin kong mamatay siya ng miserable. Meline, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pakakawalan ng madali. 1 buwan, sa pinakamatagal. Kukunin ko ang kumpanya. Tapos, hahanap ako ng paraan para mailabas ka. Kapag nakuha ko na ang mga bahagi, ilalayo kita ng napakalayo. Pangako mo? Sumusumpa ako. Magtiwala ka. Lahat ng akin ay sayo. Hindi mo inaasahan iyon, Bree Vance? Lahat ng itinayo mo sa halos buong buhay mo? Sa huli, magiging akin pa rin ang lahat. Miss Vance, sunod, hihintayin na lang natin si Brandon na pumalit bilang chairman. Brandon, 4 na taon sa kolehiyo, 7 taon ng kasal, sinayang mo ang 11 taon ng pagmamahal ko. Para sa utang na ito, babayaran mo ito ng dugo.
Brandon, binibigyan ka ni nanay ng ilang mamahaling kayamanan na pinili niya. At saka, talagang inirerekomenda ito ng tagapamahala ng tindahan. Tingnan mo, ito, lahat ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Sus, nanay, hindi ko kailangan ng ganito karami. Ang bait mo naman. Malapit ka ng maging chairman. Kailangan mo talagang gumastos at mag-ayos ng maayos. Tama iyan, Brandon. Malapit ka nang maging susunod na chairman ng Vanguard. Huwag kang magtipid sa sarili mo. Excuse me, ipak ninyo ang lahat ng nasa tindahang ito. Kukunin ng kapatid kong lalaki ang lahat. Uy, Lily, napakamahal ng mga ito at hindi ko naman gagamitin ng ganito karami. Brandon, hayaan mong isuot muna ni nanay at tatay. Kapag may partikular kang gusto, ipabigay mo na lang kay nanay. Si. Balutin na. Balutin lahat. Brandon Zane. Laging sinasabi ng pamilya mo na para sa ikabubuti mo, tapos gumagastos ng malala sa pangalan mo. Pero ako papanoorin ko kayong lahat, hakbang-hakbang. Lalakad papasok sa bangin. Gaya ng inaasahan. Anong klaseng pamilya ang nagpapalaki ng anong klaseng tao? Lahat sila ay mga makasarili, mga halimaw na malamig ang puso. Kumusta? Ang kabuuang halaga ay $8 milyong. $8 milyong? Ito, ganoon kalaki? Mahal? Mahal. Wala akong $8 milyong sa bangko. Pwede mo bang bayaran? Mahal, nakapuhunan lahat ng pera ko sa IPO fund ng kumpanya. Wala akong masyadong pera na hawak ngayon. Kaya, ano ang gagawin natin? Mahal, huwag mong kalimutan, ikaw na ang may pinakamalaking bahagi sa Vanguard Group ngayon. Kung gusto mo ng pera, madali lang yan. Sa tingin ko, kahit anong kumpanya ng mga pating, ay dapat na masayang magpahiram sa'yo ng pera, di ba? Kahit anong kumpanya ng mga pating, ay handang magpahiram sa'yo ng daan-daang milyong piso, di ba? Gusto mong mangutang ako sa mga pating? Mahal, huwag kang matakot. Kapag nalampasan na natin ang panahon ng IPO, mababayaran natin yan agad. Hindi ito tatagal ng mahigit 1 buwan. At saka, pagkatapos ng paglulunsad ng bagong gamot sa susunod na linggo, tataas lang ang mga bahagi natin sa Vanguard Group. Ang paglulunsad ng bagong gamot. Ano yan? Inihanda ko ang paglulunsad ng bagong gamot na ito para sa'yo. Sa oras na iyon, iimbita ko ang mga nangungunang tao sa buong industriya. Para mapanood ka nila, tagapangulo ng Vanguard Group, na maisagawa mo ang iyong pinakaunang proyekto mula nang maupo ka. Narinig mo ako? Ang paglulunsad ng bagong gamot. Si Brandon ang magiging bida. Naku! Tiyak na nakangiti ang mga ninuno ng pamilya Zane. Brandon Zane. Sa araw ng paglulunsad, mayroon akong napakalaking sorpresa para sa'yo. Binibini Vance. Ano ang nagdala sa'yo sa aking pintuan? Big Biaw, ang utang na may mataas na interes na kinuha ng pamilya ni Brandon galing sa iyo, tama ba? Tama. Nandito ka ngayon para bayaran ang utang. Huwag magmadali. Nandito ako ngayon para mag-alok sa iyo ng malaking deal. Mabuti. Miss Vance, maupo po kayo. Ms. Vance. So, sino ang gustong umutang? Ang asawa ko, Brandon Zane. Ang kasalukuyang mayoryang shareholder ng Vanguard Group at ang magiging chairman. Mr. Zane, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Kailangan ko ng madalian ng pera para gastusin. Sabihin mo lang, magkano ang pinakamataas na kaya mong ipahiram? $3 milyong. $30 milyong. Tatlo. $30 milyong. Kumusta Brandon? Magkano ang hiniram mo? Hindi gaano. $30 milyong lang. Ano? $30 milyong. Brandon, hindi ka ba nagbibiro? Talaga? Ako si Brandon, ang susunod na chairman. Akala mo hindi ko kayang hiramin yon? Hemp, Brandon, ikaw na. Bree Vance. Salamat sa paggabay mo sa akin habang panahon. Sa halagang $300 milyong na ito,
Tingnan natin kung sino ang hindi tatawag sa akin, Chairman Zane. Brandon Zane. Lumakas ang loob mong umutang ng 300 milyong dolyar, pero wala kang lakas ng loob na bayaran ito. Ang mga loan shark na iyan ay pumapatay ng hindi kumukurap. Kapag dumating ang panahon, maghihirap ang buong pamilya mo. Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Habang maaga pa, bumili ka ng kahit anong gusto mo. Brandon, sa tingin ko na ang sira-sirang BMW sa bahay ay hindi na bagay sa estado mo. Ang estado mo ay nararapat sa isang Rolls Royce. Tara na, isasama kita sa pamimili. Ginawa nila ito mismo sa bahay, sa bawat sulok. At sa lahat ng mga taong ito, itinago nila sa akin ang lahat, parang tanga. Kung mabuntis siya ng anak mo, ano ang gagawin mo? Mahal, huwag kang mag-alala. Lagi ko siyang niloloko para uminom ng tableta pagkatapos. Akala niya talaga na mga suplemento lang iyon. Minsan kong sinabi sa kanya na gusto ko ng anak. Tumanggi siya, sabi niya, masyado siyang nakatuon sa pagpipinta. Hindi ko akalain na kaya niyang maging ganito kasama. Miss Vance, ang ebidensya ng pandaraya ni Brandon Zane sa lahat ng mga taon na ito ay nakalap na lahat, sapat para sirain siya. Ilagay lahat ng footage ng pandaraya na iyon sa mga file para sa event ng paglulunsad ng bagong gamot. Brandon Zane, hindi ako makapaghintay para sa event ng paglulunsad ng bagong gamot kapag lumabas na ang footage ng pandaraya na iyon para makita ko ang itsura ng mukha mo. Sige, malapit na ang oras. Oras na para tipunin ang lahat ng ating mga empleyado at ipakilala sila sa bagong tagapangulo. Naintindihan ko po, Miss Vance. Lahat, maaari ko bang makuha ang inyong atensyon? May mahalaga akong sasabihin. Simula ngayon, hindi na ako ang tagapangulo ng Vanguard Group. Mula ngayon, ang bagong tagapangulo at legal na kinatawan ng Vanguard Group ay ang aking asawa, si Brandon Zane. Palakpakan natin siya. Lahat, ito ang bagong chairman ng Vanguard Group, Ginoong Zane. Ganito pala ang pakiramdam kapag lahat ay nakatingin sa akin? Bree Vance, kapag natanggal ko na lahat ng mga kampon mo, magiging batas ang salita ko sa Vanguard Group. Tapos, ipapalayas kita. Lahat, simula ngayon, ako na ang mamamahala sa inyong lahat, imbes na si Bree Vance. Umaasa ako sa pakikipagtulungan ng lahat. Brandon, kaya ito ang kumpanya ni Bree Vance, ha? Kahanga-hanga. Oo nga pala. Ngayon, sayo na ang lahat. Lily, kailangan mong galingan. Tapos, gagawin kitang ehekutibo. Salamat, Brandon. Brandon, walang respeto sa'yo ang mga taong ito. Pumasok ang chairman, ni hindi man lang nila binati. Brandon, tingnan mo ito. May isa pang natutulog. Kaya ganito pala pinapatakbo ni Bree Vance ang kumpanya. At may mga parasito pang natutulog sa trabaho. Kainis, sino bang nanakit sa akin? Sinong gago ang nanakit sa akin? Ako iyon.
Chairman, natutulog sa trabaho, hindi sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya. Akala mo ba bahay mo ito? Lumabas ako kagabi kasama ang isang kliyente, umiinom at nag-uusap tungkol sa negosyo. Pagkatapos naming matapos, malamang madaling araw na. Ano naman kung umidlip ako sandali? Tsaka, sinabi ni Miss Vance na pwede akong magpahinga kahit kailan ko gusto. Sinizante ka. Ako na ang nagpapatakbo ng Vanguard Group ngayon. Si Bree Vance ay hindi kayang patakbuhin iyon. Kayong mga parasitiko sa korporasyon. Kung gayon, ako na ang bahala. Ikaw si Jiang Yang, tama ba? Dahil sa mga parasitiko tulad mo, hinding-hindi lalago at uunlad ang kumpanyang ito. Mula ngayon, sinisante ka. Ano? Ikaw, sisibakin mo ako? Diyos ko, talagang sisibakin ng chairman ang nangungunang sales representative. Bagong walis, malinis magwalis. Grabe iyon. Hemp, may iba pa bang may problema? Pwede silang umalis, kasama niya. Sigurado ka ba na tatanggalin mo ako? Isa kang peste sa kumpanyang ito. Ano, pananatilihin ka hanggang sa bakasyon? Huwag mong akalaing hindi ko alam na kampon ka ni Bree Vance, kaya ka hinahayaan ni Bree Vance na gumawa ng kahit ano dito. Pero hindi iyan gumagana sa akin. Bree Vance, kapag natanggal ko na lahat ng mga kampon mo, magiging general ka na walang hukbo, walang mapag-uutos. Mr. Zane, bago mo ako tanggalin, mas mabuting tanungin mo muna si Miss Vance at pakinggan ang sasabihin niya. Hoy, ano kayang opinyon ng isang talunan na tulad niya? Alam mo, ang kapatid ko ang chairman. Kailangan ba niyang makuha ang pahintulot niya sa lahat? Ha, Chef, Director. Halika rito. Tagapangulo, anong problema? Gusto mo akong makita? Siya'y sinisante. Palayasin mo siya ngayon din. Ano? Sisibakin mo ang aming nangungunang tagabenta? Tagapangulo, si Jiang Yang ang nangungunang tagabenta ng aming kumpanya. Napakahalaga siya. Hindi mo siya pwedeng sibakin. Siya ba? Huwag mong ipagkamali ang plataporma sa sarili mong kakayahan. Ang malakas ay ang ating Vanguard Group, hindi si Jiang Yang. Oy, dahil sa mga yaman ng ating Vanguard Group, kahit aso, O tanga, ay pwedeng maging ang nangungunang tagabenta. Inihahambing mo ba talaga ako sa isang tanga? iinsultuhin kita. Ano naman? Magsasabi ako sa iyo, sa buong kumpanyang ito, ang kapatid kong lalaki ang masusunod. Kung ganyan, magre-resign ako. Jiang Yang, kumalma ka. Pag-usapan natin ito. Pinahiya nila ako ng ganito. Ano pang dapat pag-usapan? Tagapamahala Chen. Dito mismo, ngayon din, magtatakda ako ng patakaran. Lahat ng dating paraan ni Bree Vance ay tapos na. Mula ngayon, ang tanging masusunod sa kumpanyang ito ay si Brandon Zane. Sinong matapang na sumuway? Sinong matapang na magtanong? Sinisante na lahat. Sa ganoon, malapit ko ng pamunuan ang kumpanya. Hindi kayo makatuwiran. Hoy, Zhang. Anong problema? Bakit galit na galit ka? Ginoong Joe, magugulo na ang kumpanyang ito. Hindi na ako mananatili. Isa kang parasito na natutulog sa trabaho. Umalis ka na. Sino ka? Sino ka para tawagin silang mga parasito? Matanda. Hindi ka sumipot sa pulong kahapon, di ba? Ako ang bagong itinalagang tagapangulo. Sinibak ko na ang parasito na yon. Kasi natutulog sa trabaho. Gumagawa ka ng eksena. Brandon, mukhang huli ang matandang ito. Ginang Vance, Jiang Yang at Ginoong Joe ay parehong pangunahing empleyado. Kung hahayaan mo lang ito, talaga bang ayos lang? Ayos lang. May iba akong balak para sa kanila. Hayaan mo si Brandon Zane na mag-eksena. Simula nang malaman kong nandaraya siya, ang Vanguard Group ay naging kasangkapan ko para sa paghihiganti. Kung lalo siyang nag-e-eksena, mas mabilis niyang huhukayin ang sariling libingan. Bilang legal na kinatawan ng kumpanya, kung magkakaroon ng problema ang Vanguard, si Brandon Zane mismo ang dapat sisihin. Para sa isang mandarayang hamak. Ang pagsasakripisyo sa kumpanya.
Ay talaga bang sulit? Ako ang bagong chairman. Sinibak ko ang peste na ito na natutulog sa trabaho. Pwedeng itayo muli ang kumpanya, pero ang pagtataksil ay nangangailangan ng dugo. Tama, talagang late siya. Matagal na kaming nagtatrabaho at pumasok siya ng parang walang pakialam. Matandang lolo. Taga saang departamento siya? Chairman, si Mr. Zhou ang punong mananaliksik ng R&D department ng ating kumpanya. Siya, hindi niya kailangang mag-time in. Buwisit? Kung hindi siya mag-time in, paano na ang pagdating ng huli, pag-alis ng maaga, at ang katamaran? Tama si Lily. Noon, hindi kayo kayang pamahalaan ni Bree Vance. Pinabayaan niya kayong mga peste na gumala sa kumpanya. Ngayon, ako naman ang chairman. Panahon na para baguhin ang mga patakaran, matandang lolo. 10 minuto kang huli, inuutusan kita ngayon. Pumunta ka sa pasukan ng kumpanya at lumuhod doon ng 10 minuto. Anong sinabi mo? Talagang pinapaluhod mo ako? Tama. Chairman, pakiusap. Huminahon ka. Malapit nang mabaligtad ang kumpanyang ito. Hindi ako makapaniwala na hinayaan nilang patakbuhin ito ng isang tanga. Matandang lolo, sino ang tinatawag mong tanga? Ngayon, pumunta ka roon at lumuhod. Kung hindi, masisibak ka rin. Kung ganoon, sisantihin mo ako, tagapangulo. Ginoong Zhou, hindi kaya ng Vanguard, nawala ka. Pakiusap. Isipin mong muli. Desidido na ako. Tigilan mo na ang pagpigil sa akin. Tagapangulo. Sina Ginoong Zhou at Zhang Yang ay parehong pangunahing empleyado ng ating kumpanya. Hindi talaga sila pwedeng umalis. Ikaw pakiusap, humingi ka ng tawad sa kanila ngayon. Ano bang problema mo? Pinipilit mo si Brandon na humingi ng tawad sa dalawang hamak na empleyado? Baliw ka ba? Ako, ang tagapangulo ng Vanguard Group. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa dalawang peste na ito na pumapasok ng huli, umaalis ng maaga, at natutulog sa trabaho? Kaya kasama mo sila. Kung ganon, sibak ka rin. Talagang hindi ka makatuwiran. Kayong dalawa, puntahan natin si Miss Vance. Hayaan nating si Miss Vance ang mag-ayos nito. Sige, puntahan natin si Miss Vance. Tara, tara. Anong gusto ninyong dalawa kay Bree? Ako ang asawa niya. Ginagawa niya ang sinasabi ko. Tungkol naman sa mga palakol na pinanatili ni Bree sa kumpanya, tatanggalin ko silang lahat, maaga o huli. Brandon, sabi mo na magbabawas ng tao ang kumpanya medyo marami, sunod-sunod, ang mahahalagang posisyon, na tulad nito, ay hindi dapat mapunta sa mga tagalabas. Sabihin mo sa mga kamag-anak, papasukin silang lahat na magtrabaho sa Vanguard Group. Sa pinakamababa, lahat ay nagsisimula bilang manager. Tama si Lily. Ibig sabihin, pwede rin ba akong maging executive? Brandon, ang galing mo. Ang galing. Kayong tatlo, sabi ni Miss Vance alam na niya. Mangyaring umalis. Ano? Ikaw, Miss Vance ay tuluyang nabaliw. Pinapabayaan si Brandon Zane na magwala. Hindi ko inakala na kahit si Miss Vance ay magbabago. Mukhang kailangan na talaga nating umalis. Sasama ako sa inyo. Magre-resign na rin ako. Kita mo? Gaya ng sinabi ko asawa ko si Bree. Sa harap ko, para siyang asong sunod-sunuran. Sinasabihan ko siyang pumunta sa silangan. Hindi siya pumupunta sa kanluran. Ilabas ang 3 basurang ito mula dito. Sekretaryo Shu, ikaw. Ito si Miss Vance. Miss Vance, Miss Vance, Pasensya na sa inyong tatlo. Wala na kayong lugar sa Vanguard Group. Kaya nagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Kukunin ko kayo sa dobleng sweldo. Miss Vance, si Brandon Zane ay sinibak na lahat ng ating mga pangunahing empleyado. At pinalitan sila ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Mabuti. Brandon Zane, pinaalis mo ang lahat ng aking mga tao. Perpekto. Kapag ang mga kamag-anak mong Zane ay gumawa ng gulo sa kumpanya, makikita ko kung paano mo ito aayusin. Sa ganoon, maaalis ko silang lahat ng sabay-sabay.
At saka, siguraduhing manatiling kalmado ang ibang mga empleyado. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pangunahing empleyado ay lubos na naunawaan ang ginagawa mo. Handa silang magtrabaho para sa iyo ng buong puso. Mahal, pinaalis ko lahat ng mga peste sa kumpanya para sa iyo. Talaga? Ang galing mo. Bree, dapat mo talagang pasalamatan si Brandon. Kung hindi inayos ni Brandon ang kumpanya mo, kakainin sana ng buhay ng mga pesteng iyon ang Vanguard Group maaga o huli. Mahal, ang galing-galing mo. Unang araw mo pa lang sa pamumuno at naayos mo na agad ang napakalaking gulo para sa kumpanya. Siyempre. Bree Vance, hindi mo man lang maalis ang mga peste sa kumpanya. Hindi ka na bagay magpatakbo ng Vanguard. Malapit ko nang pumalit sa'yo. Mahal, ang daming empleyadong pinaalis ng kumpanya. At sa mga bakanting pwesto sa pamunuan, ang mga mahahalagang posisyon, ano na ang gagawin natin? Mahal, dahil ginawa mo akong tagapangulo, siyempre, maghahanap ako ng mga talento para sa iyo. Bree, anong tingin mo sa akin? Magaling ka naman. Si Brandon talaga ang pinakamagaling. Bree Vance, iyong talunan. Pumayag siya na gawin akong vice-presidente. Ano kung hindi siya pumayag? Ngayon, ako na ang tagapangulo. Kahit na hindi siya sumang-ayon, itatalaga ka pa rin ni Brandon. Uy, Brandon. Pwede bang isama nating lahat ng mga kamag-anak natin mula sa bahay papunta sa kumpanya at sila na ang hahawak sa lahat ng pangunahing posisyon? Sa ganitong paraan, si Bree Vance ay magiging parang aso na pinalayas natin sa kumpanya. Lily, tama ka. Para sa mahahalagang posisyon na ganito, kailangan natin ang sarili nating mga tao. Lahat, ito ang kumpanya ko. Tingnan ninyong mabuti. Ngayon, kahanga-hanga iyan. Talagang nagtagumpay si Brandon ngayon. Siya ang tagapangulo ng malaking kumpanyang ito. Iba talaga ang mga Zane. Tagapangulo, sino ang mga taong ito? Sila ang mga taong kinuha ko para sa kumpanya. Iasikaso nyo na sila. At ang kanilang sweldo, $5 milyong bawat isa. $5 milyong? $5 milyong? Diyos ko, Tagapangulo, kahit ang pinakamahusay na talento sa industriya hindi makakuha ng $5 milyong at hindi pa nga nila napatutunayan ang kanilang sarili. Hindi mo basta-basta kayang magbigay ng napakataas na sweldo agad-agad. Sinusubukan mo bang tanungin ang desisyon ko? Makinig ka sa akin. Ako ang tagapangulo. Ako ang may huling desisyon sa lahat. Bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng taunang sweldo na $5 milyong at ilagay sila sa mga mahahalagang posisyon sa kumpanya. Tungkol naman kina nanay at tatay, isang taunang sweldo na $1 milyong. Tagapangulo? Bakit hindi mo muna ito ipaalam kay Miss Vance? Sinabi ko na sa iyo, ako ang tagapangulo. Ako ang masusunod dito. Gusto mong matanggal sa trabaho? Aayusin ko yan agad. Brandon, parang malaking amo ka talaga. Oo naman. Aba, tingnan mo kung sino ang mga magulang ni Brandon. Sobrang galing ni Brandon. Siyempre, dahil yan sa maayos naming pagpapalaki sa kanya ni Arthur. Ha ha ha. Sige, nanay at tatay, at sa lahat ng iba pa. Simula ngayon, kasama na kayong lahat sa Vanguard Group. Magsumikap tayong lahat. Pero Brandon, kaya nating mag-alaga ng mga manok at itik sa probinsya. Pero sa malaking kumpanyang ito, hindi natin alam kung paano. Oh, huwag kang mag-alala. Kahit ang mga alipores na iniwan ni Bree sa kumpanya at ang mga parasito ay kayang patakbuhin iyon ng maayos. Kaya rin natin iyon. Hanggat magsisikap kayo, kapag itinabi ni Brandon si Bree, bibigyan niya ang bawat isa sa inyo ng dagdag na $1 milyong. Bree Vance? Oh, Bree Vance. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng kutsilyo. Paano mo nagawang ipakulong ang Melanie ko? Gagawin kong mawala sa iyo ang lahat at itatapon ka sa lansangan. Hahaha.
Ma'am Vance, ang mga tauhan ni Brandon Zane ay lubusang nakontrol na ang kumpanya. Kamakailan, ang kumpanya ay sunod-sunod na nagkakamali. Maraming kasosyo ang humihiling na tapusin ang ugnayan sa Vanguard. May ilan nang nagpadala sa amin ng mga legal na sulat. Ipagpaliban muna natin sila. Hindi pa ngayon ang panahon. Sa araw ng paglulunsad ng bagong gamot, mapapanood natin si Brandon Zane na aani ng kanyang itinanim. Naiintindihan. Mahal, Bree Vance. Huwag mong isali ang pamilya natin sa trabaho. Tawagin mo ako sa titulo ko. Tawagin mo akong Chairman Zane. sige, Chairman Zane. Tuta lang siyang nagmamayabang. Narinig mo ba? Ang mga pinakabagong gamot ng Vanguard Group ay basura lang. Mahigit 100 kasosyo. Ang malapit ng pumutol ng ugnayan sa kanila. Narinig ko rin iyan. Parang nagbago na ang namamahala sa Vanguard. Ang asawa ni Ging, Vance ang nagpapatakbo ng kumpanya. Isang pintor? Paano niya kayang patakbuhin ang ganoon kalaking kumpanya? Sa tingin ko, tiyak na mapapahamak ang Vanguard Group ngayon. Sandali, hindi pa ba kayo nakarinig? Ang Vanguard ay may mahigit 100 ng demanda para sa paglabag sa kontrata. Ang mga pinsala pa lang ay sapat na para tuluyan silang maubos. Mga ginang at ginoo, mangyaring pumalakpak para sa chairman ng Vanguard Group, G. Zane. Huwag mong agawin ang atensyon sa akin bilang vice-presidente. Anong ginagawa mo sa entablado? Magpakita ka ng respeto. Bumaba ka sa entablado. Teka, hindi ba si Miss Vance iyon? Pero siya ang nagtatag ng Vanguard Group. Bakit siya nasa pinakalikuran? Ngayon, ang pamilyang Zane ang may kapangyarihan. Mukhang itatapon na ang pamilya Vance. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Maligayang pagdating sa bagong paglulunsad ng gamot ng Vanguard Group. Mr. Zane, maaari bang magtanong? Narinig ko na kamakailan. Ms. Vance, upang protektahan ang inyong pag-ibig, kusang loob na ibinigay ang lahat ng kanyang mga bahagi ng Vanguard Group sa iyo ng libre. Totoo ba iyan? Talagang ibinigay ni Bree Vance ang lahat ng kanyang mga bahagi sa akin. Pero hindi niya kaya ang maging presidente ng Vanguard Group, kaya ibinigay niya sa akin ang kumpanya. Dahil kusang ibinigay sa iyo ni Miss Vance ang kanyang mga bahagi, marami kang dapat ipagpasalamat kay Miss Vance, hindi ba? Marami talaga akong dapat pasalamatan. Pero sa lahat ng taong gusto kong pasalamatan, si Bree Vance ay hindi isa sa kanila. Ano? Seryoso ka bang hindi mo pasasalamatan si Miss Vance? Bakit ko siya pasasalamatan? Lahat tumahimik. Ang hindi alam ng marami sa inyo ay sa mga nagdaang taon, ang Vanguard Group ay hindi kailanman naging kayang lumago at lumakas. Ang salarin ay walang iba kundi si Bree Vance. Brandon Zane, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ginawa kitang chairman. Binigyan kita ng shares. Bukod sa hindi mo ako pinasasalamatan, sinisiraan mo ako. Sinisiraan ka? Tungkol saan? Patutunayan ko. Itong si Bree Vance, may pinapaboran siya sa kumpanya. Ibinibigay ang mahahalagang posisyon sa mga parasito na nagpapakaligoy-ligoy lang. Kaya hindi na umuunlad ang kumpanya. Kami ni Brandon, binunot namin ang mga parasito na iyon at sinibak sila. Iyan ang paraan kung paano nakaabot ang Vanguard Group. Sa kinatatayuan nito ngayon, Bree Vance, bilang isang walang kakayahang tagapamahala, anong masasabi mo para sa sarili mo? Wala akong masasabi. Sige, ituloy mo lang ang pagpapanggap mo. Kahit papaano, inamin mo. Eto, ang unang taong gusto kong pasalamatan ay ang kapatid kong si Lily. Siya ang tumulong sa akin na alisin ang mga parasito sa kumpanya. Paano nangyari iyon? Malinaw na henyo si Miss Vance sa negosyo. Pero sinisira nila siya na parang wala lang siya. Kung tatanungin mo ako, ang mga Zane ay sinusubukang agawin ang kumpanya. At saka, gusto kong magpasalamat sa mga magulang ko. Nagpapasalamat ako sa kanila sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng mga taon na ito. At noong higit kong kailangan ng tulong, sumali sila sa Vanguard Group at tinulungan akong patakbuhin ang kumpanya. Ang dalawang matandang ito, ang kaibigan ko
ay nagtatrabaho sa Vanguard Group at ang dalawang matandang iyon ay inaaway siya araw-araw. Namada, Bree Vance, ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng kumpanya. Ngayon, gagawin kitang asong gala. Sa lahat, Gaya ng sabi nila, walang gantimpala nang walang parusa. Labis akong nagpapasalamat sa aking pamilya sa kanilang tulong, pero tungkol naman sa mga talunang iyon na sumisira sa interes ng kumpanya, ngayon, makukuha nila ang nararapat sa kanila. Bree Vance, tanggal ka na. Ano? Ikaw? Tatanggalin mo ako. Brandon Zane, itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala sa pamamagitan ng pawis at luha at ibinigay ko sa iyo. At ito ang paraan ng pagbabayad mo sa akin? Sus! Nung isang araw lang, ako'y naantig sa kanilang pagmamahal at ngayon nag-aaway na sila. Binigyan ni Miss Vance si Brandon ng lahat at talaga namang binabalak ni Brandon na kagatin ng kamay na nagpakain sa kanya. Nakakadiri yan. Napakasama niyang tao. Wala ni isang disente sa buong pamilya Zane. Bree Vance, inaamin kong inilipat mo sa akin ang lahat ng shares mo at ginawa mo akong chairman. Naantig ako, pero pagdating sa kumpanya, negosyo lang ako. Dahil hindi mo kayang hawakan ang kumpanya, wala akong choice kundi tanggalin ka. Bree Vance, huwag kang magmukhang api. Hindi ba't ginawa ko ang lahat ng ito para lang matulungan ka na patakbuhin ng mas maayos ang kumpanya? Oo, Bree, ikaw. Umuwi ka na lang at maging may bahay. Tungkol sa mga usapin ng kumpanya, huwag ka nang makialam. Bree Vance, narinig mo ba yon? Mula ngayon, huwag ka nang pumunta sa kumpanya. Miss Vance, tungkol sa mga ginawa ng asawa mo, may gusto ka bang sabihin? Brandon Zane, sa lahat ng mga taong ito, ibinigay ko sa iyo ang lahat, inalagaan ka sa lahat ng paraan, at ganito mo ba ako tratuhin? Talaga bang ganito ang trato mo sa akin? Taos puso ako sa inyong lahat. At ganito ba ang trato ninyong lahat sa akin? Ang lahat ng pag-aalay ko ay ipinakain sa mga aso. Brandon Zane, si Bree Vance ang nagtatag ng Vanguard Group nang mag-isa. Paano mo nagawang pumalit sa kanya? Nakakadiri talaga kayong mga Zane. Kusang ibinigay ni Bree sa akin ang kanyang mga bahagi para gawin akong tagapangulo. Hindi ko naman siya pinilit. At pagkapasok ko sa pwesto, natapos ko ang paglulunsad ng bagong gamot ng kumpanya. Ito lang ang nagpapatunay na 100 beses akong mas may kakayahan kaysa kay Bree. Brandon, itong paglulunsad ng bagong gamot ay malinaw na proyektong natapos ko para sa'yo, para iangat ka. Gusto kong mas mapunta sa'yo ang papuri, para manatili ka sa pwesto ng tagapangulo. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng papuri, at may kapal ka pa ng mukhang sabihin na ikaw ang gumawa ng lahat. Natapos ko ang bagong gamot ng kumpanya, pagkapasok ko pa lang sa pwesto. Ito lang ang nagpapatunay na mas mataas ang kakayahan ko kaysa kay Bree. Walang hiya. Bree Vance, sinong nagturo sa'yo na maging ganitong kaawang? Ibibigay mo ang kumpanya at ang kredito. Ngayon, ang may kapangyarihan sa Vanguard Group ay ang kapatid ko. At ikaw ay hindi kailangan basura. Haha, Brandon Zane, huling beses na kitang tatanungin. Ang laman ng launching ng bagong gamot ay dahil lahat sa'yo. Tama. Kung ganoon, wala na akong sasabihin. Anak, bakit mo pa pinapansin ang talunang yan? Bilisan mo at ipakita sa lahat ang bagong gamot ng ating kumpanya. Lahat? Tapos, sumama kayo sa akin at saksihan ang launching ng bagong gamot ng Vanguard Group. Anong nangyayari? patayin mo yan. Dali. Dali, patayin mo yan. Patayin na, dali. Ayaw nitong mapatay. Si Mr. Zane iyon kanina. Iyon ay video niya sa kama kasama ang iba. Paano nagkaroon ng ganyang bagay na lumabas sa press conference? Kaya pala niloko si Miss Vance. Kaya pala nagmamadali ang pamilya Zane na iwan siya. Chairman Zane, tungkol sa video na yun kanina, may paliwanag ka ba? Ano bang dapat ipaliwanag? Si Bree ang may kagagawa nito. Peking video ito. Brandon, sabi mo lang kanina na ang paglulunsad ng bagong gamot ay dahil sa iyo. Paano naging kasalanan ko yan ulit? Bree, kailangan mo ng leksyon, ha?
Bree, ang kapal ng mukha mong sakta ng anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayo ang sinasaktan ko. Lahat, itinago ni Brandon sa akin ang buong katotohanan. Akala ko noon, mabuting asawa siya. Hanggang sa kamakailan, nalaman ko ang totoo. Ilang taon na siyang nanloloko sa akin. May relasyon siya sa iba. Sa modelong babae niya. Nagtaksil siya sa modelo niya. Alam ko na noong nahuli natin sila noon, may mali talaga. Lumalabas na si Brandon Zane ay hindi talaga ang biktima. Siya mismo ang nagplano ng lahat. Niloko tayong lahat ng manlolokong ito. Itong flash drive ay may lahat ng ebidensya na si Brandon Zane ay nandaraya. Diyos ko! Talagang niloko niya si Miss Vance sa buong 3 taon. Brandon Zane, wala akong ginawa kundi kabutihan sa iyo. Noong ikinasal tayo, ang pamilya mo ay hindi nagbayad kahit 1 sentimo para sa bigay kaya at humingi pa sa akin ng milyon ng bainang binangbindaang na dote. Nangutang ako, kumuha ng mga pautang at pinagsama-sama ko ang lahat sa pamamagitan ng tiyaga. Bree Vance, natural lang na humingi ng dote kapag ikakasal. Binabalik mo pa rin iyan? Kung matapang ka, huwag kang magpakasal. Hihingi ako ng dot na $770,000. Ginto ba ang anak niyang lalaki? Ang mukha ng matandang babaeng iyon ay nakakadiri. Sige, huwag na nating pag-usapan ang dote. Pagkatapos nating magpakasal, ang kumpanya ko ay nagsisimula palang umasenso. At saka mo ako hinilingan ng $500,000 kada buwan para sa mga gastusin. Hindi ko ba ito ibinibigay sa iyo buwan-buwan? Bree, kusang loob mong ibinigay ang lahat ng iyon. Bukod doon, ang anak kong lalaki ay nagtayo ng negosyo, kasama mo mula sa wala. Lahat ng hirap na dinanas niya sa mga nakaraang taon. Hindi ba iyon maihahambing sa $500,000 na panggastos kada buwan? Itinayo niya ito mula sa wala kasama ako. Bakit ang dami mong iniinom? Ang baho mo. Mahal, pumunta ako para makipagkasundo. Nakipagkasundo ako ngayon. Isang kasunduang $5 milyong. Isang kasunduang $5 milyong. Kumita ka ng malaki, ha? May tinitingnan akong pinta na $500,000. Bilhin mo para sa akin. Mahal, nagsisimula pa lang ang kumpanya. Masyadong malaki ang $500,000. Kumikita ka ng maraming pera pero ayaw mong gumastos para sa akin. May kabit ka bang mas bata? Kung di mo ito bibilhin, huwag ka nang umuwi. Sa lahat ng mga taon, sinasayang niya ang pera. Maraming beses, kinuha pa niya ang puhunan ko sa negosyo, at sinayang lahat. At iyan ang tinatawag mong pagsisimula mula sa wala kasama ako? Kasi simula pa lang ng kumpanya at sinasayang na niya agad ang pera. Parang nagpakasal sa isang tunay na diva. Kung ako, matagal ko nang iniwan niyang gastador na talunan. Bree Vance, kalokohan yan. Ako, nagkalokohan. Gusto mong ilabas ko ang mga pahayag ng bangko para patunayan. Tama na, Bree Vance. Ngayon binabalik mo na naman ang mga lumang balita? Seryoso ka ba? Lahat ng ginawa mo, kusa mong ginawa. Hindi mo yan maisisi sa amin. Kasinungalingan, ikaw ang pinakamalaking ipokrito, matandang gago. Ilang beses kang pumupunta sa mga club kada buwan. At nahuli ka ng kliyente ko. At hindi mo hinayaan na sabihin ko sa mga Zane. Arthur Zane, nangahas kang pumunta sa mga club nang hindi ko alam? Ikaw, matandang lalaki. Ang kapal ng mukha mong pumunta sa lugar na ganon. Mahal, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Sadyang sinisira niya ang pamilya natin. Meron akong video mo sa nightclub. Tama na, Bree. Bakit mo to binabanggit ngayon? Nakakadiri ka lang. Nakakadiri ako? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na naging napakabuti ako sa'yo, niloko mo ako. Kaya sino ba ang nakakadiri dito? Kaya oo, may iba ako. Ano ngayon? Kahit kasal tayo, wala kang karapatang kontrolin ang kalayaan ko? Kalayaan? Anong kalayaan? Inuuna mo yan kaysa sa kasal. Higit pa sa moralidad at dangal. Brandon, paano mo napapakinggan ang iyong kawalang hiyaan na parang marangal? Bree, hindi mo kayang bigyan ng anak ko ng kaligayahan o pagmamahal. Kaya bakit ayaw mong payagan ng anak ko na habulin ang tunay niyang pag-ibig? Tunay na pag-ibig.
Pwede mo naman akong hiwalayan. Pero ano ang ginawa mo, Brandon? Bree, ginawa ko lahat para sa'yo. Gusto ko talaga si Meline, pero alam ko kung iiwan kita, tiyak na masisira ang puso mo. Tiyak na masisira ang puso mo. Nahuling may kabit ang lalaki at nagkukunwari pa siyang napakatapat. Ang kapal ng mukha. Brandon, gusto mong kunin ko ang mga recording mo at ipatugtog para sa lahat. Mahal, ang tagal na nating magkasama. Kailan mo sasabihin ang totoo kay Bree? Kapag lumaki na ang kumpanya niya, may paraan akong makalason sa kanya. Pagkatapos, mapapasa aking lahat ng mana niya. Kailan mo ito ni-record? Brandon, kung hindi ako naging maingat at nag-install ng spyware sa phone mo, baka namatay na ako nang hindi nalalaman na ang lalaking katabi ko sa kama ay hinihiling na mamatay ako buong araw. Brandon, ibinigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Pero paano mo nagawa ito sa akin? Hayop ka. Walang hiya. Ang lalaking ito ay mas walang awa pa kay Casanova. Dinuraan kita. Ako ang nandaya sa'yo. Gusto kitang mamatay. Oo, inaamin ko lahat. Brandon, Pero ngayon, nailipat mo na sa akin ang kumpanya, kahit na ilantad mo ang aking pagtataksil. Ano naman, maghihiwalay na tayo. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Lahat ng pinaghirapan mo ngayon akin na lahat. Bree Vance, mula ngayon, Tapos na tayo. mula ngayon, ako na ang nangingibabaw, ang tagapangulo ng Vanguard Group, at ikaw ay isang walang kwentang talunan. Mahal, hindi na kailangang magtago. Lumabas ka na. Lahat, ito ang tunay kong mahal, at ang magiging asawa ng presidente ng Vanguard Group. Bree Vance, ikaw at ako, tapos na tayo. Hindi ba yun ang mangingikil? Paano siya nakalabas ng ganoon kabilis? Paano pa? Halatang si Brandon Zane. Piyansahan niya na naman siya. Napakadumi nilang mag-asawa. paano ka nakalabas? Pasensya na sa nangyari. Bree, ang asawa mo ay mahal na mahal ako, kaya pinalaya niya ako sa piyansa. Meline, Ako'y hindi na asawa ni Bree. kung alam ni Bree Vance kung ano ang mabuti para sa kanya, pipirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo na ito sa lalong madaling panahon. Kung susundin mo ang utos ko, baka maawa pa ako sa'yo at bigyan ka ng pera para mawala ka, ikaw na walang kwenta. Kung hindi, talagang wala kang matitira. Miss Vance, huwag kang pumirma. Ang walang hiyang yan ang nagloko. Pwede natin siyang kasuhan. Miss Vance, kami mismo ang sumusuporta sa iyo. Hindi yung Vanguard Group. Kung wala kang pera, ako na ang bahala sa mga bayarin sa abogado. Salamat sa inyong tatlo. Pero ayoko nang magkaroon ng kinalaman sa walang hiyang iyon. Brandon Zane, pipirmahan ko ang kasunduang ito. Pero sana hindi mo ito pagsisihan. Haha, ano bang dapat pagsisihan? Hindi na ako makapaghintay na hiwalayan ka. Hahaha. Mula ngayon, lahat ng personal na patent ko, si Bree Vance, ay wala ng kinalaman sa Vanguard. Ang mga pangunahing patent ng Vanguard para sa lahat ng mga gamot nito ay ang mga personal na R&D patent ni Chairwoman Vance. Ang kasunduang ito sa patent ay malinaw na sinasabi ito. Sa panahong pinahintulutan ni Miss Vance ang Vanguard na gamitin ang mga ito, maliban kung si Miss Vance ay kusang umalis sa kumpanya, Lahat ng mga autorisasyong ito sa patent ay magiging walang bisa. at dapat magbayad ang kumpanya ng isang beses na bayad sa lisensya para sa nakaraang paggamit. Ano? Sa iyo ba personal ang mga patent ng kumpanya sa mga gamot? Chairman Zane, ang Vanguard ay gumagamit ng mga personal na patent ni Chairwoman Vance ng libre sa loob ng 5 taon, na umabot sa 80 milyong dolyar ang bayarin. Mayroon kang 3 araw ng negosyo upang ilipat ito sa personal na account ni Miss Vance. 80 milyong dolyar! Yan na lahat ng pera ko. Bakit naman natin bibigyan ng pera ang talunang yan? Kung lalabagin mo ang kontrata. Mr. Zane, bilang legal na kinatawan ng kumpanya, at lahat ninyong mga executive ay makukulong lahat. Bree, pinlano mo na lahat ito. Dinaya mo ako. Brandon, sinabi ko na sa'yo. Pinilit mo akong makipag-divorce at pinalayas mo ako. Huwag kang magsisi. Magbayad ka.
Kung hindi, ipakakulong ko ang buong pamilya mo. Abisuhan ang finance. Ilipat kay Bree ang 80 milyong dolyar. Bree Vance, huwag mong isipin na ang mga munting pakana mo ay talagang makakasakit sa amin. 80 milyong dolyar lang? Ang nakuha ni Brandon ay 60% ng mga bahagi ng kumpanya. Bree Vance? Teka lang. Hindi pa ito tapos. Tama. Siyempre, hindi pa ito tapos. Anong ibig mong sabihin? Inanunsyo ng Apex Group ang pagtatapos ng lahat ng pakikipagtulungan sa Vanguard Group na humihingi ng 100 milyong dolyar na bayad pinsala. Idinemanda ng Vertex Group ang Vanguard Group para sa 100 milyong dolyar na bayad pinsala. Ang Summit Group ay humihiling na si Brandon Zane magbayad ng 200 milyong dolyar para sa mga pagkalugi sa proyekto. Ikaw, anong sinabi mo? Bakit ako magbabayad ng bayad pinsala? Brandon Zane, ngayon ang Vanguard Group ay nawalan na ng patent authorization ni Miss Vance. Wala sa mga produkto nito ang maaaring gawin ng normal. Wala kang autorisasyon ni Miss Vance. Ayon sa ating kontrata, ang Vanguard Group ay lumabag, kaya dapat gawin muli ni Chairman Zane ang kontrata at makuha ang autorisasyon ng patent o ituring na lumabag sa kontrata at magbayad ng 200 milyong dolyar bilang bayad pinsala. Ikaw! Brandon Zane, paalalahanan kita. Bilang chairman ng Vanguard Group ngayon, at ang legal na kinatawan nito, kung ang Vanguard Group ay hindi kayang bayaran ang mga pinsala, makukulong ka. Paano nangyari ito? Bree Vance, kasalanan mo ito. Bree, pwede mo bang ibigay muli sa akin ang lisensya ng patent? Kaya kitang bayaran? Mukha ba akong nangangailangan ng pera? Noong mahal kita, isusuko ko ang lahat para sa iyo. Pero paano mo ako tinrato? Kaya, wag tayong magdiborsyo. Asawa mo pa rin ako. Basta't maging mabait ka kay Meline, wala akong problema sa dagdag na asawa. Hayaan mong linawin ko ito. Ako ang karapat-dapat na asawa ni Brandon. Ikaw lang ang kabit niya. Talagang wala kayong hiya. Ako, si Bree Vance, hindi ko ito tatanggapin. Hindi ko tatanggapin ang isang walang pusong hamak. At hindi ko ibibigay sa iyo ang autorisasyon ng patente. Nangahas kang tanggihan ako? Tungkol sa Vanguard Group. Kung hindi nito kayang bayaran ang mga bayad pinsala, Brandon Zane, mabubulok ka sa kulungan. Bree! Bree! Hindi mo pwedeng iwanan na lang ako! Hindi mo pwedeng iwanan na lang ako! Kayong tatlo. Bilang dating presidente ng Vanguard Group, lilinawin ko sa inyo. Ang Vanguard Group ay talagang walang kakayahang bayaran ang inyong mga bayad pinsala. Kaya gawin ninyo ito ayon sa alituntunin. Tawagan ninyo ang pulis. Alam mo sa simula pa lang na kung wala ang iyong pahintulot sa patent, hindi makabayad at mababang karote ang kumpanya. At dinaya mo ako para maging legal na kinatawan. Ginawa mo ang lahat ng ito ng kusa. Brandon Zane. Ang lahat ng ito ay ang landas na pinili mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Para makasama ang babaeng iyon, tumawid ka sa lahat ng hangganan at hindi ka tumigil sa anuman. Nagplano ka laban sa akin at gusto mo akong palayasin. Brandon Zane. Kung mayroon ka man lang kahit katiting na pagmamahal, hindi mo sana maihahatid ang iyong sarili sa ganitong punto. Kung mayroon ka mang kahit kaunting pagsisisi, hiwalayan mo na ang babaeng iyon at tumira ka ng maayos sa akin. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayon, pero kilalang kilala kita. Isa ka lang talagang aso na hindi tumitigil sa pagkain ng tae, at ang tadhana mo ay natatakan na ngayon. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Bree Vance, ikaw ang nagtulak sa dating asawa mo sa ganito. Babae ka pa ba talaga? Hindi ako babae. Ano ka ba talaga? Ang mang-akit sa asawa ng iba, ikaw ang babaeng sumira sa pamilya nila, kaya anong karapatan mong magturo? Sino ang tumawag ng pulis? Sinasabing may malaking krimen sa ekonomiya dito? Officer, siya ang pinaghihinalaang may malaking krimeng pang-ekonomiya at ang tatlong ito ang mga saksi. Tama. Ang Vanguard Group ay kasangkot sa isang malaking komersyal na paglabag. Hinihiling ko na ang lahat ng mga kaugnay na tauhan mula sa kanilang kumpanya ay dalhin para sa investigasyon. Sir, sumama ka sa amin. Bree Vance. Nakikiusap ako, pakiusap, tulungan mo ako. Siguradong may paraan ka para iligtas ako. Dapat may paraan.
Alang-alang sa lahat ng mga taon ng ating pagsasama, patawarin mo na lang ako sa pagkakataong ito. Sumusumpa ako na hinding-hindi na ako magkakaroon ng anumang kinalaman kay Meline Sinclair. Luha ng buwaya. Hindi kita pinaniniwalaan. Dalhin ninyo siya. Brandon, sumama ka na lang sa mga pulis. Mapupunta ka sa kulungan ng mag-isa. Na mas mabuti pa kaysa sa ating lahat. Na dinadala para sa investigasyon. Tama iyan, anak. Hihintayin ka ni nanay hanggang sa makalabas ka. Bree Vance. Si Brandon ang namamahala sa lahat sa kumpanya. Wala tayong pakialam diyan. Tama. Kung wala nang iba, Bree. Aalis na kami. Pabayaan mo na sila. Tigil diyan. Si Bree Vance. Anong gusto mo? Hindi ko inaasahan yan. Si Brandon pala ang nagpalabas sa'yo. Ang asawa mo ang nangaliwa. Hindi ako mangingikil. Hindi ako lumabag sa batas. Sa tingin mo wala akong paraan para harapin ka. Ganoon ba? Oh, naaalala ko noong 6 na buwan ang nakalipas. Sa tingin ko, baka nawala ko ang isang kwintas na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Kaya ikaw pala ang nagnakaw noon. Ano ang sinasabi mo? Ito ay regalo mula sa asawa mo. Oh, talaga. Sinasabi kong ikaw ang nagnakaw noon. Nahuli kang nagnanakaw. Nakakahiya. Buti nga sa'yo. Ang walang hiyang Bree Vance. Nangahas siyang maglagay ng bitag para kay Brandon. Buti na lang hindi tayo nadamay. Tsk! Ang ahas na walang utang na loob. Hindi natin dapat hinayaan ang anak natin na pakasalan siya. Naaresto na ngayon si Brandon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Nanay at tatay, bakit kayo masyadong nag-aalala? May ipon naman tayo, di ba? Makakaalis tayo ng bansa. Oo, pumunta tayo sa ibang bansa. Tara na. Saan kayong tatlo pupunta? Tiger, Biao, anong ginagawa ninyo dito? Biao, hindi pa ba oras? Bakit nagmamadali? Ang nanda. Lintik ka. Akala mo, hindi ko alam na naaresto si Brandon? Hindi niya kayang bayaran niyon. Biao, pag-usapan natin to. Huwag mong saktan ang anak ko. Bubugbugin kita, matandang bruha. Dalhin ninyo silang tatlo. Yao, pasensya na. Hindi ka makabayad, edi magiging alipin ka habang buhay. Dalhin siya. Mga ginang at ginoo. Ipinagmamalaki kong ipahayag Zenith Pharmaceutical Group ay opisyal ng magiging pampubliko ngayon. Para makapagbigay balik sa lipunan, simula ngayon, kukuha ako ng 20% ng mga kita mula sa lahat ng produkto ng Zenith Pharmaceutical Group at ilalaan ang mga ito sa mga proyektong medikal na pangkawanggawa. Dahil ang minahal ko ay nagtaksil sa akin. Muntik ko nang mawala ang lahat, pero sa huli, nakahanap ako ng panibagong direksyon sa buhay. Mula ngayon, ilalaan ko ang aking sarili sa pagkakawanggawa at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makinabang ang hindi mabilang na mga pamilya at protektahan ang ngiti ng bawat pamilya.